Isang laro na akala mo panalo na pero muntik pang maging bangungot. Sa kabila ng magulong ending, nagawa pa ring manalo ng Lakers kontra sa dikit na kalaban, 116-114. Umangat sila sa 18-7 record at muling bumalik sa top 4 ng Western Conference. Isang malaking panalo ito, lalo na't wala si Austin Reeves. Simula pa lang, ramdam na agad ang urgency ng Lakers. Alam nilang mahalaga ang larong ito para manatili sa itaas ng standings. Si Luka Doncic ang naging sandalan sa opensa, nagtala ng 29 points, 3 rebounds at 6 assists. Tahimik pero kontrolado ang laro niya, lalo na sa second half kung saan siya ang nagdikta ng pace. Si LeBron James naman, sa kabila ng edad, consistent pa rin sa pagiging closer. May 26 points, 3 rebounds at 4 assists siya at higit sa lahat, siya ang kumalma sa laro sa huling minuto. Yung dalawang free throws niya sa dulo ang tuluyang nagselyo ng panalo ng Lakers. Walang flashy pero very veteran move. Malaki rin ang ambag ni DeAndre Ayton. May 20 points at 13 rebounds siya at dominante siya sa loob lalo na sa crucial stretches. Siya ang dahilan kung bakit hindi tuluyang nakahabol ang kalaban sa rebounding battle. Kapag ganito ang laro ni Ayton, mas nagiging balanse ang opensa at depensa ng Lakers. Pero kung may tahimik na bayani sa larong ito, walang iba kundi si Jared Vanderbilt. Hindi man lumabas sa stat sheet ang impact niya, ramdam na ramdam sa depensa. Yung sequence na magkasama sila ni Marcus Smart, kitang-kita kung paano nila sinara ang opensa ng kalaban. Ayaw magpa-screen ni Vando, si Smart sinarado ang drive at si Vando ang sumalo ng pasa pabalik sa wing. Ganitong energy ang hindi mo tinuturo sa stats. Sa kabila ng wild ending na muntik pang mauwi sa turnover at blown coverage, nagawa ng Lakers na kumapit. Importante ring banggitin na nakuha nila ang panalong ito kahit wala si Austin Reeves na isa sa pinaka-importanting glue guy ng team. Ibig sabihin, kaya pa ring manalo ng Lakers kahit kulang sa piyesa. Ang larong ito ay malinaw na test ng composure ng Lakers. Hindi ito perfect game pero panalo pa rin. Ipinakita ni Luka at LeBron na kaya nilang magsalita sa pagiging leader. Si Ayton ay patuloy na nagiging reliable presence sa loob, habang si Vanderbilt ay nagbibigay ng identity sa depensa ng team. Kung ganito ang effort gabi-gabi, legit contender ang Lakers sa West. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Trying to create some space on Bouye. Won't get it. Here's Vanderbilt with the quick putback. LA Arabia positioned himself in the corner. Won't get that one. Here's Vanderbilt. 16 and 13 on the offensive glass. Pocket pass inside. 29 minutes for James. He blew up another three. This one off the mark, but Vanderbilt.